Senator J.V. Ejercito has confirmed that the Ethics Committee will hold an executive session on March 4. The session will cover the initial vetting of 6 pending complaints. And for more details, we talked to our mobile journalist in the Senate, Merrimon Reyes. Merrimon, kasama na ba doon sa complaints na ito yung laban kay Senador Bato de la Rosa? Lord Denise, ang sabi ni Senator J.V. Ejercito, Chair ng Senate Ethics Committee, yung magiging executive session nila by March 4. Actually, una niyang sinabi by March 10 kasi puno raw yung committee room, so pumipila sila sa kung anong available room pwede nilang magamit. They were lobbying first kung pwedeng magamit yung isang press conference or yung isang conference room, pero na-authorize naman na raw sila ni Senate President Tito Sotto to use one of the conference rooms for March 4. And yung executive session nila, ang pinakatututukan nila is yung adoption of rules and yung pagsusuri na ng mga nakalobby or yung mga nakabinbin na mga ethics complaints sa kanila, and that may precisely also include yung final na ethics complaint kahapon ng civil society group na huwag kang kokorrupt against Senator Bato de la Rosa. And though hindi pa na masyadong nagbabanggit sa ibang mga detalye ito sa Senator JV, ito kasing ethics complaint na final ni na Professor Shelo Magno. Ang nais nila dito ay mag-conduct nga ng pagsisilip ang Senado sa kanilang rules, sa mga guideline nito, lalong-lalo na tungkol sa 3 months and probably counting more na continuing or continued absence si Senator Bato de la Rosa dito sa Senado. So ang sabi ni Professor Shelo Magno, kung para daw sa kanya, yung magawa na or ma-implement yung no work, no pay. Kasi if you're gonna compare it daw to ordinary Filipino laborers, pagka hindi lang daw pumasok sa trabaho, lalo na for a long period of time, hindi naman daw nakakakuha ng sahod, pwede daw masuspend or worse, matatanggalan na ng trabaho. So yan yung ilan sa mga asahan natin na isasalang by next week. Actually, hindi nga lang compared sa ordinaryong mamamayan. Merrimon, na kumpara nga yan, even kay Senator Bongo, no, na tuloy-tuloy pa rin naman daw na nagpapakita. But I wanted to ask also, ano ba yung coordinating, ano ba yung pwedeng maging parusa in case makita ngang meron siyang ginagawang paglabag sa kanyang duties because of his absence? Ang nasabi kasi last time ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, technically wala pa talagang nalalabag or violation itong extended absences si Senator Bato de la Rosa. Pero so far kasi sa pagkakaalam niya, pagka sa committee rules, kapag extended or continued yung absence, pwede raw matanggalan ng committee membership. Sa plenary, parang wala pa raw ganitong rules. Kaya it's either the ethics committee will be looking into it or kung magkakaroon ng ethics complaint filed against Senator Bato, so doon din pwedeng magkaroon ng move forward. Plus, yung pag-uusap din daw ng mga senador tungkol nga sa nababanggit na no work, no pay scheme. Ang isa pa sa probable na maaaring i-consider din dito ng Senado ay yung tungkol din dun sa kanilang sa staff ni Senator Bato de la Rosa. Kasi sa pagtatanong naman natin, while physically absent dito si Senator Bato, yung staff ni Senator Bato, tuloy-tuloy naman yung operations ito, yung office nila. And mapapansin din natin sa ilang mga dokumento na lumalabas o umiikot dito sa Senado, may e-signatures din from Senator Bato de la Rosa. So, ang sabi ni Senator Ping, itong technicalities, ito yung mukhang kailangan nilang isa-isahin, and they also have to go back sa rules ng Senado para makita kung ano ang pwedeng applicable sa case na to. But then again, sinasabi ni Senator Ping, wala siyang moral ascendancy to say or to talk more about continued absence or physical absence from the Senate kasi nagkaroon din siya ng almost same experience during a past administration. Honest, wala na yata makakaalala nun eh. Oh, pero Merrimon, kasama rin ba sa tatalakayin, hindi ba may isang private citizen na nag-file ng ethics complaint against the chair of the ethics committee? Well, oo, yan ang ayaw kasi ni Senator JV magbanggit talaga doon sa nitty-gritty sa itong mga ethics complaints. Basta ang sure siya, kapag may ethics complaint laban sa kanya, at ito kasi yung tungkol doon sa yung approach daw ng ethics committee na medyo mabagal pagdating sa ibang ethics complaints filed against other senators. Ang sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, mag-i-inhibit siya from that ethics complaint kapag yung ethics complaint against him na ang pag-uusapan. Yung sinasabi kasing complaint na hindi raw agarang inaksyonan o pinroseso ng ethics committee ay yung ethics complaint naman laban kay Senator Chisa Escudero dahil sa umano'y pagtanggap nito ng campaign contributions or donations from a contractor. So, sabi ni Senator JV, kaya nga may members ang ethics committee from the minority, from the majority, pag nag-inhibit siya, iikot doon at yung mga desisyon magagaling din sa ilang mga miyembro.
miyembro. Pero for the others na kasi around 6 pang-anim yata itong si Senator Bato na may ethics complaint na natanggap, pero hindi binabanggit ni Senator JV yung pangalan ng iba pang mga senador na may complaints kasi ang sinasabi niya baka raw it may be unfair. Plus, ang pinakatinitignan dito, yung mga ethics complaint, tatayo raw ba ito o kung mukhang bara-bara lang siya na complaint na lobby. Kaya yun yan yung mga pag-uusapan nila come their meeting next week. Lord. So tinagal-tagal lang wala pa rin mga ayaw pa rin i-detalye. So tinagal-tagal lang hinintay ng Ngayon lang talaga sila nakapag-convene na kompleto, no? Marymon, tama ba? Yes, oo. Pero ang una kasi explanation ni Senator JV, yung issue nga raw sa room. Pero ngayon naman, meron na silang magagamit na as authorized by SP Soto by next week. So March 10, naging March 4. Kaya hopefully maging tuloy-tuloy na itong pagkikita ng Ethics Committee kasi dumadami rin yung mga nabibinbin na complaints. And pero assurance naman dito ni Senator JV, lahat ipoproseso nila and they also come to terms kung alin ang uunahin nila sa mga ethics complaints. Marymon, curious lang ako, when it comes to those executive sessions, kung may idea ka, no, usually ba, gaano ba katagal yung hinahaba niyan, depending kung gaano karaming complaints yung tatalakayan? Because yung optics lang, syempre parang yung Pilipino laging iniisip, merong complaints, tapos hindi na address, paulit-ulit na lang na storya. This might also affect public trust at this point. Dennis, nakadepende kasi yan sa magiging flow ng conversation or yung magiging agenda during the executive session. Though usually kasi ito ay closed doors na meeting. So for the ethics committee, silang mga miyembro ang nandyan. So kung ano yung magiging call nila sa kung ano yung uunahin sa hindi, yun yung maaaring maging navigation nila. Kung may mga concerns here and there na kailangan pang asikasuhin, pwedeng mapahaba yung executive session or kung mapag-agrihan naman na nila kung ano na yung uunahin sa hindi, ano yung kailangan, ito ang priority sa hindi muna or pwede munang for the meantime, waiting ka muna dyan, pwedeng makapabilis din naman yung executive sessions. Pero ang isa sa pinaka-inaantabayanan din natin is yung magiging hearing, should there be, or other info na mabibitiw ni Senator JV sa mapag-uusapan nila. In short, abangers lang talaga tayo. Abangers talaga. Yes. Paano nag-aabangers ang mga senador o paano sila nagmo-monitor ng mga dito sa mga confirmation of charge, yung mga nangyayari sa The Hague? Well, Lord, so far kasi yung ibang mga senator, wala pa tayo ibang nakukuhang insights or reactions from them. Pero ang CSP Soto kasi last time nung nakausap natin, tinanong natin, nung unang araw ng confirmation of charges kay former President Duterte sa International Criminal Court, ang sabi ni SP, di niya pa raw napapanood kasi marami-rami pa raw kinakailangan asikasuhin dito sa Senado, kaya medyo maghahabol pa siya, kakatch up siya sa nangyayari. Si Senator Robby Padilla, ang sabi niya dahil napabanggit daw itong kanyang kasamahan, si Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo as co-perpetrators of the supposed war on drugs ng Administrasyong Duterte. Tututukan niya raw, papanoorin niya raw, babalikan niya raw yung nangyari na yon. Pero for Senator Bongo, same pa rin yung sinasabi niya, antabayanan daw muna na matapos yung confirmation of charges for him. Tuloy-tuloy daw ang kanyang trabaho, may mandato raw siya, kaya papasok siya dito sa Senado. Pwede ako mag-suggest ka mo, Marymon, ng drinking game. Mamaya, di ba? Or sa prosecution sana, kung maglatagan ulit. Every time babanggitin yung pangalan ng isang co-perpetrator, sashot sila ng tequila. Di ba? Ganda yun. Pwede rin naman, kung gusto nila. Actually, Marymon, gusto ko lang isingit mabilis. Itong si Senator Padilla, may reaction ba dun sa lumabas at nag-viral na reaksyon ng kanyang anak? Hoy! Mismo, dun sa pag siya daw tumakbo, aalis na lang daw ng bansa. Sa pagtitingin natin, Denise, so far parang wala pa. Pero ngayon kasi, possibly meron pa naman kasing office ngayon ang Senado. Kaya kung sakaling makasalubong natin si Senator Padilla, susubukin natin makakuha ng reaksyon sa kanya. Pero ang sinasabi naman ni Kylie, it was purely humorous naman. He respects her father's decisions in the long run. Pero ito namang si Senator Robin Padilla, ang sinasabi niya naman kasi, sa ngayon, ayaw niya naman kasi daw talaga ng politika, pero sinabihan daw siya ng dating Pangulong si Duterte na pasukin ito, kaya siya nagbibigay ng public service ngayon. Pero kung iuutos daw sa kanya ng dating Pangulo na to run for higher office, doon daw siya papayag. Pero naniniwala rin siya na meron ding hierarchy, especially sa Senate minority. And ang nakikita niya na kung sakaling
may katiket itong si VP Sara Duterte for her presidential run, ang parang pwede raw si Senator Amy Marcos. So may hierarchy yun, either si Senator Amy Marcos and then Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bongo, parang nilalagay niya yung sarili niya sa dulo ng listahan sa ngayon. Yung iba dati kasi, nag-aantay sila ng word or signal from God. Ito ngayon, pag si Pangulong Duterte daw, which probably one and the same thing sa kanila, no? Tingnan natin, abangan natin. Maganda, tumakbo rin siya ng presidente para masaya. Di ba? Abang-abang na lang natin kung how it will all unfold. The more the merrier, ika nga nakasabihan. Alright. Mary Mon, okay, maraming salamat. May nakalimutan ba kami itanong? Mahalagang dapat talakayin sa araw na ito, Mary Mon Reyes. Siguro, Lord, yung isang update lang dito kay Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson na siya mismo magpapakonduct din siya ng preliminary checks or investigations doon sa more or less 18 na ex-marine men or ex-soldiers na naglabas ng allegations nila kahapon tungkol sa ilang mga individual daw na nakatanggap din ng suitcases na may laman na pera or kickbacks. Again, allegedly linked na naman kay former Representative Zaldico. And nakikipag-coordinate na rin daw ito si Senator Ping sa Navy at saka sa Marine para masiguro din and ma-check din yung identity nitong 18 na nagbato ng allegations kahapon. So far, yan pa lang ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo. Si Senadora Amy, sabi niya dapat, Yes. investigahan talaga yan. Pero kasi, walang mga senador na pinangalanan doon sa listahan, Mary Mon. Wala pa. Wala pa. Pero kahapon kasi ang resolution na final din ni Senator Amy is also calling for the Senate to conduct an inquiry on that. Pero yun din, nagkaroon na rin ng take itong Senator Ping para maimbestigahan. Plus yung timeliness daw nung pagbato ng allegations, yung accuracy nung supposed kickback, kung align ba to or pareho ba yung numero if you're gonna calculate it. And pero ang nasasabi naman ni Blue Ribbon Vice Chair Senator Erwin Tulfo, mukhang parang binayaran daw o inorganisa itong 18 para magbato lang ng mga alegasyon na wala raw saysay o wala na mga timbang talaga patungkol sa issue na ito. Sakto pa, slow news day. Hindi slow news day. Maraming salamat sa ating mojo sa Senado, Mary Mon Reyes. Thanks, Mary Mon.